Wait lang. Bago ako mag-intro, ang haba na chika ko, guys. Hindi pala ako naka-record. Oh, tinan mo! Hi guys, I'm that girl, Mimiya. Alam niyo po, di ba meron po akong sinulit ko tuloy. Ang haba na, as in like 10 minutes na ako nag-chika, 5 minutes. Hindi pala ako naka-record. Going back, meron po kasi akong Reels and TikTok na ginagawa. It's called Sundays in Salcedo. And marami po nagko-comment po doon na parang they know the restaurant, they know the food, pero hindi nila alam kung ano yung lasa ng mga pagkain na tinatry ko. And with this vlog, dito ko po masishare sa inyo ang aking food experience sa mga restaurant na try ko po here in Salcedo. You know what I'm saying? Kasi I'm a Salcedo girl eh. Yung mga Salcedo girl, minsan meron yung mga TMJ eh. I hope na ma-inspire kayo to try yung mga local restaurants natin here kasi nakakatuwa. Ang sasarap pala ng mga restaurants natin here in the metro. You know what I'm saying? And I also want to show my support po in my small little way. Kasi diba, this year, meron na po mga Michelin. And I'm just so happy na na-recognize na po ang talent ng ating mga Filipino chefs. You know what I'm saying? And I'm so excited po to share with you guys sa ating mga restaurants na tinatry sa ating Sundays in Salcedo. You know what I'm saying? Let's get it! So let's try the drink. Actually, I love cilantro. Kahit saang food, I'll get the cilantro. Ang sarap. Magugustuhan mo lang. Maniwala, walang lasang cilantro. Ay, ang sarap din ito. Parang pomelo. Fresh. We are here to try the Lamborghini Birria. You know what I'm saying? Yum! Look at the meat. Two more pa daw. Para magkakatumor tayo sa kain. There's 2 more daw. Sarap, ang sarap. Nakakaloka. Ngayon, dapat i-try nyo dito yung tunglam. Ang sarap din. Nakakatuwa kasi dito. Kahit small pieces siya, nakakabusog talaga. Kaya medyo naloka ako na meron pang kaming dalawang itatry pa. Kasi heavy siya eh. Alam mo, nakakatuwa kasi yung menu nila here. It's not very usual, you know what I'm saying, na mga tacos. Kaya I can really see the Parisian influence. Influence ba tawag yun? Or Parisian fuse. Basta yung parang 2 cultures in one. Ganun. So this is hoisin duck confit taco. So good! So kung mahilig kayo sa mga duck sa Chinese restaurants, I feel like ito yung taco na ma-enjoy ninyo po. So good! Even the sauce is so good. I love it. This is much lighter compared sa una naming nakain. So I think mas okay if you start with this taco. So we're down to our last meal, their dessert. So ang tawag po dito ay horchata bread pudding. At alam nyo, fun fact about this pudding. Chinika ni Miko. So ang kanilang croissant po is pre-baked. Alam nyo kung saan? Ha? Sa Davao. Kasi nga, wake and bake. Kemi lang. Hi ate, fish tayo. Pre-bake siya. Sa France talaga. Parang pagdating here in Manila, dito nila iniinit na. Yeah. So, I'm so excited to try this meal. Actually, nahihilo na nga po ako sa busog. Pero there's always room for dessert. What you gonna do with the dessert? Do what? Oh, leche. Uy, ang sarap. Ante. I-try nyo to dito. Kahit nga ito lang i-try nyo dito, okay. So good. Marami lang, kumain kayo sa ibang restaurant. Alam nyo, dapat pumunta kayo here sa Taqueria Franco for dessert. So good. One of the best dessert na natikman ko here in Salcedo. Deserve talaga nila to be part of Michelin. Hey guys, so today, as you can see, I am cooking, you know what I'm saying? Maliban po sa itlog, marami na po akong mga discover na lulutuin cause I have this tickle lifestyle po eh. Like lately, I've been doing a lot of cookings like air fryer, and air fryer. Ayun nga po, na-discover ko po the art of air fryer lately and I really love it. It made my cooking easier. Sobrang easier po, especially ako po, I super love fried chicken. And sabi po nila, mas healthy daw po kapag naka-air fryer. Anyway, so I'm gonna teach you now kung ano po ang aking secret recipe. Ang paka-oh!
secret recipe po sa pagmamarinate ng aking mga fried chicken. Samahan niyo po ako. Sabay-sabay po natin pasarapin ang inyong mga manok sa inyong mga kusina. Ito po ang Chris TV. Chris TV. Hoy, alam mo, dati growing up, ang nanay ko sobrang addict sa Chris TV. Addict kay Chris Aquino, opo. Even yung mga magazine niya, nangongolekt ang nanay ko. Pati ang kuya ko, love na love ang Chris TV. And now, ayan, parang fantasy ko po yung parang magkaganong atake ng Chris TV. Samahan niyo po akong i-marinate ang aking mga manok. Ito nga, mamaya, ibabash-bash na naman po ako. Sabihin, di ka marunong, galing ka sa hirap. Leche. I just learned this po sa TikTok. Marami po talaga nating graduate sa TikTok Academy niyo naman shing. Anyway, so i-prepare niyo po ang inyong apaka-feeling talaga iba-vlog niya yan. I-prepare niyo po ang inyong mga chicken. Opo, patuyuin mo siya ganyan. At ang first step po ay fish sauce or patis. Yes. Wala pa po akong makagamit yan. Patisan niyo. Ang dami, te. Hindi yan. Hindi. Okay lang yan. Laugh. Para ako ng mga nagbebenta na nagde-demo sa supermarket. Yan. Patis lang po. Ilalagay ninyo. Opo. Tapos, salt and pepper. So, yan. Ang nang lalagyan ko ng salt to. Pero nakakatawa kasi. Ate naman, das mo na nga. Ano na po siya? Iodized salt na po siya. Ito po kasi pang may grinder pa. Kasi I really love yung lalagyan. Napaka-arte. Opo. Diba ang chic niya? Yung naman siya. So, lagyan nyo lang rin po ng salt and pepper. Ay, do I need to put salt pa? Kasi nagpatis na ako. Damn. Pero sige, okay na yon. Do I need to put salt? Kailangan pa ba mag-salt po kapag may patis na? Pakaalat na UTI na yan, Mi, ha? Imbis na makatipid ka, no, Mi? Talagang gagastos ka pa pang pa-hospital ng UTI mo sa ginagawa. Shucks, nakalimutan ko na. Kaya ayan, guys, alam mo sinasabi nila na kailangan daw talaga ipapractice mo ang mga bagay-bagay or parang inuulit-ulit mo. Actually, this is my second time doing this recipe, opo. Natuwa ako, so yun na lang rin ang gagawin ko. Pero ang catch nga, wait, tatawagan kong tatay ko. Ay, Nay! Si Nay yung sumagot. Nay, di ba nagmamarinate ako ng chicken? Yung patis ba, kailangan rin lagyan ng salt? Hindi na. Lalagyan ko. Okay lang yun. Hindi ang alam. Hindi ko nga alam. Ano, hugasan ko? Madami. Hindi naman, onti pa lang. Kasi naalala ko, hindi na nga pala dapat lagyan. Ano dyan mga bitchin? Betchin? Ganito, pepper. Sige. Okay lang rin yun. Parang masarap. Luluto ako ngayon ng aking dinner. Sa grocery nila ako. Tingin na rin ang bitchin para mawala yun. Wala akong betchin eh. O siya, okay, thanks, Mada. Bye. And alam nyo, ang secret recipe ko, ang paka-OA. Na-discover ko nga lang rin po ito sa TikTok, opo, is paprika. And alam nyo, sa store, meron po kasing mga paprika na di sachet. Kasi may tendency po ang mga paprika na tubigas. So sabi ng kuya ko, okay na yung nakapak. Yan o, nyo lang po, i-marinate nyo lang po. Pero alam nyo, to be honest, hindi ko alam talagang purpose ng paprika. Like, wala, kinakain ko siya. Masarap siya. Pero ano siya doon? I mean, ano yung paprika doon sa kinakain ko? You know what I'm saying? So like, di ba may mga mentality editor? So, ginagawa ko po dalawa for the 3 quarter. Is this quarter chicken? Like the thigh and leg? I don't know eh. O, basta haluin nyo na. Hindi ko na kailangan ko ipakita sa inyo. Ano pa? Tapos, sasabi ng tatay ko, lagyan daw ng ginger. Ano ba ang ginger sa Tagalog? Bawang! Hindi pala ginger. Lagyan daw po ng bawang para may lasa. Hindi ko alam kung ang lasa noon. Yeah, it looks good ha. Here it is. Here it is. Tada! Alam nyo, nakakalimutan ko parati bumili ng sangkalan. So, anong ginagawa ko? Dito na lang ako naghihiwa. Beweng. Okay na siguro to. Ang pangit! Dati naman! Tapos, ilagay niyo lang ganyan. Nakita ko din po sa TikTok na nilalagyan nila ng olive oil. Ako kasi bilang, ewan ko kung anong effect talaga ng olive oil. Ginagaya ko na lang rin naman. Tada! Tapos, na ginagawa ko po, hinahayaan ko muna siya dyan bago ko po siya i-transfer sa Tupperware. Isa po sa mga napansin ko po sa amin, sa family namin. Sinyales na talagang nakakaangat-angat na po kami. Ay hindi na po kami nag-uulit ng mantika. Kasi nasa baklaran po kami. Grabe, itim na yung mantika. Tata, ipahinga mo na yan. Talagang ipiniprito pa po. Tapos sa manok namin, dahil sa kakaulit ng mantika, lasang isda lahat ng niluluto namin. Lalo na yung mantika na ginamit sa galunggong. Tapos gagamitin sa manok. Tatay, ano to? May fusion ba to ng isda at manok? Parang siyang galunggong na may pagkamanok. Are you ready for this? 1, 3. Oh, wow. It's so yummy good. It's so yummy. It's an apple distant. It's so yummy good.
Yum. So, this is our dinner, opo. Tapos, sabi nakakatuwa. Parang binabawasan ko pa yung rice ko kasi nga parang hindi... I mean, I super love rice. Pero kapag po nakain ako ng rice, parang after eating it, nanglalamya talaga ho ako. Pero I love rice. Tapos, may discover po ako sa supermarket. Parang nakapack po siya ng mga salad, ng mga lettuce, ganyan. Tapos, parang trimmed and washed na po siya. Tapos, parang na-realize ko, ang laking tipid niya po. Kasi, di ba, sometimes, so, pag kumain tayo sa labas, yung mga salad ang mamahal, ganyan. Tapos, meron na rin po ako nahanap na ganitong dressing. Pero kasi, I don't like yung dressing po together with my salad. So, parang ginagawa ko po. Ay, girl! Dinidip ko po yung tawag yan, leaves. Leaves ba yan? Labs. Ang sarap. Samgyup ang atakan. Alam mo, yummy. Try natin itong cracker. Huwag yun na pala lagyan ng salt. Kasi nga, medyo maalat na nga po pala. Guys, question, kapag red ba yung meat, luto na yun? Bakit ganito siya? Weird. Okay lang daw pala. Pero weird kasi it doesn't really happen to me that much. It doesn't really mean happy. Ano daw? Hindi ko na maultuloy. Ate, parang red siya. Pero it smells okay naman. And it tastes okay. Kaya yung recipe ko taglo ko pag ginawa nyo. Tatabihin nyo kung anong mali. Hey guys! So, dito po tayo sa BGC to try a new restaurant po dito. It's called Juno. Juno, di ba? June. So, June in English, Juno in French. Correct. Oh. I'm always right. You know naman me. So, we're here in June pala ang basa doon, opo. To try their food here. Kasi apparently, nakita ko siya sa TikTok, sa Reels. Sobrang sarap doon ang pancake nila here. So, I'm here to try it now. Actually, interesting yung mga food nila dito. Kasi it's a fusion po of European, Australian, New Zealand, lahat ng may land ay dito nila matitikman. Opo. So, I'm just super excited to try the food. And of course, we have here Kier. Hello. Wait lang, how do you want me to address you? Like, Master Chef? Ganun? Master Chef. He's a chef here, so siya ay isa sa mga gumawa ng mga menu here. So, tell us about the menu here. How did you came up With the menu, Yes. It's pretty much my experience living overseas, tapos like the stuff that I like to cook at home. So basically, it's like, yung food is something na parang pumunta ka sa bahay namin, ito yung handaan, ito yung kainan. So that's how I feel with June, and that's how we do our menu. So, do you feel like when we eat here, we feel at home? That's the ultimate goal, for you to be at home, for you to have a place, tambayan, and at the same time, a place na for all, for everyone. Okay, I'm so excited to try the food here. Speaking of, nandito na yung pagkain namin. Hi. I was saying kanina na nung nasa New Zealand ako, gusto ko lang kumain ng simple scrambled egg na may salmon. Tapos, dito kasi yan dapat ganyan yan Nagagalit. Nagagalit. So, very simple. Tapos yung tinapay, gawa din namin dito, in-house siya. The croissant naman is from my friends 5G sa Makati. They're the ones who's baking our croissant, pero the flavor is from us. Oh my God, this is so good. Yeah, that's the watermelon. And it's a local coffee too. They roast it in Antipolo. Shout out to my friends, Spear Coffee. Hi, Spear Coffee. My address is here. Send me now. Uy, ang sarap. Sobrang liked it. Kasi parang lately, hindi na talaga ako naglalatte or Hello, iba anything. na po siya ang taste niya. Yeah. Ngayon. Kasi I have this thing called lifestyle na Alam mo yung Kasi lately, parang binabawasan ko yung Dairy Cook here. This is so good kasi parang meron siyang watermelon taste. Parang less bitter, more fruity. And this one naman, this is called Enduya eggs. Go, go, go. Diba simple lang? And then dapat may tinapay ka, may... Ang sarap! Actually, favorite ko to. Itong duya. So good.
Sobrang sarap ng food. Parang it's something new here sa BGC, can I just say? And I really love how fresh and how light yung food nila dito. And Clean, fresh, and easy. Parang moisturizer yung kinakain namin dito. Pero the food here is so good. And we are here to try the famous pancake. Pero kasi ang exciting about it, kasi nga 30 lang yung siniserve per day. So parang I think yun yung nagpa-special sa kanya. More than the food itself. You like? Super light. I super love it. I like it. It melts in your mouth. Ang sarap. I like it. Kasi parang di ba sometimes yung pancake, man. Yeah. And all throughout the experience, the food experience, matamis siya. Ito parang sakto lang siya. Because of the salt, the spices inside. Yeah. So there's orange, there's cardamom, there's cinnamon. Kaya hindi siya one note lang. Gusto ko marami ako natitikman na nota kasi sa pagkain. Ako din. How many notes do you want to take? A lot. Ay nako, baka sabihin nila iba na naman yung pinagkaan. Hindi, nota po sa pagkain ito, okay. Ang sarap ng mga nota ng pagkain. Hey guys! Naiya ako sa mga tao dito. So, we are here in our next stop. Here in Pasig. Pasig po to, Norman Daluy. Okay, Kapitolyo. Saan-saan. This is one of my favorite local home fragrance brand. Opo. And I'm here to buy ang aking usual po. Kasi nagkaubusan na nga po. Dahil nga po, I really love incenso. Kasi nga feeling ko ang raming bad energy kahit ako yung nandun. Baka ako talaga ang bad energy sa bahay ko. Oo. Sobrang bango po ng mga fragrances nila here. Nakakatuwa kasi yung mga scent nila, it really reminds you of the places here in Manila, like Baker Street of Poblacion. This is my favorite, guys. Super. Di ba meron kayo, kunyari po, magdala ko ng lalagyan? Oo. Tapos parang dun yung ilalagay. Kasi ang rami kong ganun. Like any, any lalagyan. Okay. Kasi sobrang rami ko na pong mga empty bottles ng saan-saan kasi nga sobrang love ko po yung mga amoy ng mga kandila nila at incenso nila here. Ito talyer, amoy lalaki, ang bango. Pero amoy nga siyang talyer, amoy gulong. Hindi siya amoy gulong basta amoy siya talyer, yung paggawaan ng kotse, ganyan. Ang bango. Pwede rin shot glass, di ba? Shot? Sabay tayo. Bango siya. Meron kasi ako ugali, kapag gusto ko na siya, yun na lang rin yung parati kong binibili. Parang takot ako mag-try ng mga bago. Alam mo yung ganun. Meron sila dito mga incense holder, ganyan. So meron daw silang promo na when you spend 3,000 po, no? Merong libreng pang-ending to ang loto. Listahan ng utang, ganyan. Meron sila mga photo cards. Postcards. Photo K-pop, ate. Ganon, wag na daw tayo mag-overconsumption. Pag naubos lang, doon lang daw bibili dapat. Kasi ang hassle naman yung pagko-commute ka, magdadrive ka pa papunta dito, di ba? Ano to? Ang bigat. That's a trinket ritual dish where you can put your sage, your palo santo, your accessories. Oh, And it's rusted talaga yung design niya. cute.